Gabi. Isang tahimik na gabi, walang iba kundi ang umaalingaw na mga yabag na umaalingaw sa malawak na ospital, kung saan ang mga buhay at ang mga patay ay naghahalo sa isang tahimik at nakakaaliw na mundo. Nagtrabaho ako sa morgue sa nakalipas na 3 taon, isang lugar kung saan walang pumupunta kundi ang mga ambulansya at mga bangkay na dinadala. Minsan, naririnig ko pa nga ang sipol ng hangin sa labas sa pamamagitan ng mga nagyayelong salamin na bintana, na parang walang iba kundi ang malamig at madilim na hangin ng kamatayan. Ngunit ngayong gabi may kakaibang papalapit. At hindi ko maiwasang maramdaman na ang kamatayan ay hindi lamang darating, ngunit ito ay darating para kunin tayong lahat. Bilang teknisyan ng morgue, simple lang ang trabaho ko, itala, suriin at tiyaking maayos ang lahat. Walang mahirap. Walang urgent. Mga katawan lang, malamig na katawan na kailangan kong alagaan, i-record, at tumahimik. Iyon ang naging buhay ko. Hanggang sa isang text message ang nagpatigil sa puso ko. May nangyayari sa labas. Ito ay mula kay Emma, ang aking asawa. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, sana nakinig ako. Pero nung time na yon, akala ko joke lang. Si Emma yon, nag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi totoo. Ngunit nang bumalik ako sa screen ng aking telepono, mayroong hindi lamang isa, ngunit dose-dosenang mga mensahe mula sa kanya. At isang alertong pang-emerhensya, isang anunsyo ng gobyerno, maraming meteorite ang bumabagsak sa mga urban na lugar. Ang mga dayuhan ay sumalakay. Lahat ng mga mamamayan ay dapat lumipat kaagad sa mga ligtas na lugar. Bago ko pa lubusang mahawakan ang gravity nito, may narinig akong sigaw mula sa labas. May mali. Isang bagay masyadong nakakatakot. At nang mapagtanto ko na ako ay ganap na nag-iisa sa ilalim ng lupa sa ospital, ang tanging lugar sa pagitan ko at ng mga bangkay ay ang mga solidong dingding na bakal, na pagtanto ko na wala nang natitira upang magligtas sa akin. Bigla akong nanlamig. Pero hindi yung lamig na nakasanayan ko kapag nagtatrabaho sa morgue. Ito ang lamig ng takot. Paano ako makakatakas? Paano ko haharapin ang mga nilalang na ito? Mga nilalang na nagmula sa kalawakan, na nagdadala ng kamatayan at pagkawasak. Habang papalapit ang mga hiyawan, wala akong ibang maisip kundi isang tanong, mailigtas ko ba ang aking asawa? Nagsimulang magbago ang lahat sa sandaling iyon. Naririnig ko ang mga yabag ng paa, ang hiyawan ng isang kakilakilabot na bagay. At ako, na hindi kailanman nakaramdam ng takot, ay naunawaan, walang ligtas na lugar. Walang paraan upang makatakas sa mga nilalang na ngayon ay umaaligid, pinupunit ang lahat sa kanilang landas sa mga piraso. At ako lang ang nakaligtas dito, sa isang ospital na naging sementeryo ng mga biktima ng alien invasion na ito. Sa puntong ito, maaari mong simulan ang pakiramdam ang kakilakilabot na pumapaligid kay David. Mula sa mga sulyap sa kaguluhan, sa mga padalos-dalos na mensahe ng kanyang asawa, sa mga hiyawan mula sa labas, sa mga babala ng gobyerno. Ang lahat ng ito ay lumikha ng isang malupit na larawan ng kaligtasan. At mula rito, ang labanan ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng paraan upang mabuhay, ngunit tungkol sa paghahanap ng nawala sa kabaliwan, paghahanap kay Emma. Sa sandaling ito, ang imahe ng isang tahimik na lungsod sa gabi ay lumitaw sa screen, ang mahinang mga ilaw na nagniningning sa mga bintana ng ospital. Ang tanging tunog ay ang hanging umiihip sa ilang mga pasilyo. Biglang naputol ang kamera sa isang saradong silid, kung saan madilim ang mga ilaw at mahalumigmig ang hangin. Sa loob, si David, isang medyo may edad na lalaki na may pagod na mukha,
ay nakaupo sa isang mesa, masigasig na nagsusulat. Akala mo monotonous at boring ang trabaho ng isang morgue technician. Pero para sa akin, naging mapayapa. After years of working in an emergency environment where every minute is filled with tension, I found peace in this job. Bakit? Kasi dito, sa kwartong ito, walang urgency. Walang sumisigaw, walang nanghihingi ng tulong. Wala na ang mga tao dito. Nakapan ang kamera sa malamig na morgue. Nakahiga ang mga katawan, natatakpan ng puting mga kumot. Ang bawat katawan ay minarkahan, maingat na naitala bilang bahagi ng proseso. Introduce me, and my name is David. I've been doing this job for 3 years. It's a job that no one think of, no one care about, but for me it's where I find the peace lost during my years in the emergency department. Tumayo si David, kumuha ng malamig na tasa ng kape, at dumungaw sa bintana kung saan kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa salamin. Dati, emergency room doctor ako. Araw-araw, every shift, nakikita ko lahat ng klase ng pasyente, lahat ng klase ng aksidente. And there were moments na parang hindi ko na kaya. Alam mo, kapag araw-araw kang nakakakita ng kamatayan, nakakakita ka ng mga mahihirap na nahihirapan at walang magawa, unti-unti kang mapapagod. That's why I decided to switch to working in the morgues. This is no starthouse. Katahimikan lang. Ang katahimikan na hinahanap ko nitong mga taon. Huminto ang kamera sa isang lumang larawan ni David at ng kanyang asawang si Emma. Ang larawan ay kinunan sa isang umaga ng taglamig. Sila ay nagtatawanan sa ilalim ng mga ilaw ng isang Christmas tree. Ang larawan ay parang isang mainit na alaala habang ang kasalukuyang kapaligiran ay madilim. At pagkatapos may isang tao na nagbago ng lahat. Ang pangalan niya ay Emma, asawa ko. Nagkakilala kami noong nagtatrabaho pa ako sa emergency department. Bata pa siya, masigla, masigasig na doktor, ngunit tulad ko hindi niya natatakasan ang pagod sa trabaho. Nakaupo kami at umiinom ng kape nang magkasama tuwing maikling pahinga, pagod na makipag-usap. At pagkatapos, nang ipakita ko sa kanya ang coffee machine na nakatago sa sulok, iyon ang nagsimula. Nagbabago ang imahe kay David at Emma na magkasamang nakaupo sa isang cave, nagtatawanan, nagpapalitan ng mga magaan na kwento. Tila napuno ng kanilang tawanan ng espasyo. We started with coffee in the afternoons, then late night conversations. And when things became unbearable, when felt too tired and need an escape, I decided to move to the morgue. Hindi agad naintindihan ni Emma. But then she agreed. I need peace. Needed space to find myself. Ang kamera ay pumuputol sa ospital sa gabi, ang madilim na koridor, ang mga walang laman na ward. Tahimik at malungkot ang lahat. From then on, my work became routine. Every shift passed like an endless series of days, nothing extraordinary. Yung mga katawan, yung mga taong wala silang sinabi, tahimik lang sila. A life without breakthroughs, no events, no conflicts. Umupo si David, kinuha ang litrato ni Emma mula sa drawer at tiningnan ito ng may pag-isip. With Emma, everything was fine. She always found a way to make me laugh, to make me feel like life still has meaning. But no one expected that tonight everything will change. Lahat ng alam ko, lahat ng akala ko ay mapayapa, ay mawawasak sa dilim ng gabi. At ako, si David, isang morgue technician, ay kailangang harapin ang isang bagay na hindi ko akalain kailangan kong pagdaanan.
Nagsimulang umalingaw-ngaw ang malayong hiyawan na parang may mali. At ngayong gabi hindi na ako mag-iisa. Ang kamera ay umiikot sa kalangitan sa gabi, tahimik ang kapaligiran. Ngunit biglang may kumislap na liwanag sa di kalayuan na para bang may nahulog na bituin. Ang imahe ay kumukupas na nagpapakita ng isang higanteng meteorite na umaagos sa kalawakan at bumagsak sa lupa na may isang nakakatakot na pagsabog. Ang alikabok ay kumukulo sa hangin, isang pulang ilaw ang kumalat sa kalangitan sa gabi. Walang sinuman ang maaaring mag-isip kung ano ang darating. Hindi ko akalain na ngayong gabi ang kamatayan ay hindi lamang magmumula sa mga patay, kundi pati na rin sa universo. Ang tili ng meteorite ay napunit sa hangin, ang tanawin mula sa madilim na gabi ay nagiging kakilakilabot. Ang imahe ay pinutol kay David na nakatayo sa ospital. Ang kanyang mga mata ay dilat nang makarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa malayo. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ay kumakalat sa buong katawan niya. Ang tahimik na kapaligiran ay hindi na kasing tahimik ng dati. Noong una, akala ko meteor shower yon. Pero hindi. Hindi meteor ang bagay na yon, isa itong higanteng meteor. At nang tumama ito sa lungsod, nagbago ang lahat. Ang kamera ay pumuputol sa mga eksena sa labas ng ospital. Mga taong tumatakbo, mga ambulansya na mabilis, mga emergency na ilaw na kumikislap. Ang magulong tanawin sa kalye, usok, ugong ng mga sasakyan, at ang pagkataranta ng mga tao habang nagsisimulang lumitaw ang mga kakaibang nilalang. Sa loob ng ilang minuto, mula sa kinatatayuan ko sa ilalim ng lupa, nakarinig ako ng mga ambulansya, mga hiyawan at pagkatapos ay mas malala pa. May mga kakaibang nilalang na lumitaw. Tinatawag na parasite, hindi lang sila hayop, sila ay pagkasira. Ang imahe ay bumabalik sa ospital, kung saan si David ay patuloy na nagtatrabaho, ngunit ang lahat ay biglang nagdilim. Nagsimula siyang makapansin ng mga kakaibang palatandaan, isang kakaibang ingay sa labas ng pinto, isang malamig na hangin na pumapasok sa isang siwang sa pinto. May mali. Hindi ko may paliwanag. Ang mga nilalang na ito ay hindi mga normal na hayop. At noong una ko silang makita, alam kong may kinakaharap akong bagay na hindi sa mundong ito. Biglang tumunog ang telepono ni David, hudyat ng isang text message. Binuksan niya ito at nakakita ng emergency alert mula sa gobyerno. Ang nakakakilabot na impormasyon ay nag-flash sa screen. Noon ko napagtanto na hindi ito ang alam ko. Isang mensahe mula sa emergency alert system. At kaagad, isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa akin. Nag-zoom in ang camera sa screen ng telepono ni David, nagbabala ang mensahe. Agawang babala, maraming meteorite ang bumagsak sa mga lungsod o bayan. May mga kakaibang alien na nilalang na lumitaw. Lahat ng mamamayan ay dapat lumipat sa mga ligtas na lugar. Ang mga ligtas na lugar ay itinalaga. Huwag pumunta ng mag-isa. Iwasang makipag-ugnayan sa mga nilalang na ito. Ang mga nilalang na ito nakakahawa sila. At nang mabasa ko yon, naunawaan ko na ang lahat ay nagbago magpakailanman. Nagmamadaling tinawagan ni David si Emma, ngunit naputol ang signal. Sinubukan niyang muli, ngunit ang lahat ay hindi nagtagumpay. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumangon sa kanyang puso. Samantala, may kakaibang tunog na nagmumula sa labas ng pinto. Emma, hindi ko siya makontak. Naputol ang mga tawag ko. Sa ngayon, isa lang ang takot sa puso ko, okay lang ba si Emma? Bumalik ang imahe sa pinangyarihan ng ospital. Ang kapaligiran ngayon ay madilim at tense. Umalingaw-ngaw ang mga kakaibang ingay mula sa mga pasilyo, nagmamadaling yabag ang ingay ng pagsara ng mga pinto. Bigla kong napagtanto wala nang makakapagligtas sa akin. Ang ospital ay hindi na isang ligtas na lugar. Natrap ako at hindi ako makaalis dito.
Nakapan ng kamera sa mga bintana ng ospital, ang dim light mula sa mga kumikislap na street lamp. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa malayo, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin na nagpanginig kay David. Noong mga sandaling iyon, napagtanto ko, hindi na ako nag-iisa dito. Ang mga nilalang na iyon ay hindi lamang umaatake sa ibang mga tao doon, sila ay para sa akin. Tumayo si David, nagmamadaling naglakad sa mga pasilyo ng ospital, ang kanyang puso ay tumibo. Biglang umalingaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa malayo. Sigaw ng tao, may halong kakaibang ingay ng mga kakaibang nilalang. Biglang tumunog ulit ang phone niya. Isang bagong mensahe mula kay Emma. Hindi pa siya sumasagot. Pero baka huli na ako. Ang mga nilalang na iyon ay hindi lang lumulusob sa lungsod, papalapit sila sa akin, hakbang-hakbang. At ako. Nakulong ako, hindi makatakas. Nagbubukas ang kamera na may tanawin ng isang ospital sa dilim. Umaalingaw-ngaw mula sa mga pasilyo ang mga tunog ng nagmamadaling yabag, kalabog at hiyawan. Kumikislap ang malamlam na liwanag mula sa fluorescent lights na parang anumang oras ay mamamatay ito. Ang kamera ay dumaan sa mga pasilyo, naabot ang isang pinto kung saan naririnig ang mga kakaibang ingay. Ang gabing iyon ay nagdala hindi lamang ng malamig na hangin, kundi pati na rin ng mga halimaw na hindi ko akalain. Hindi sila ordinaryong nilalang. Hindi lang nila ako tinatakot, ginawa nilang bangungot ang lahat na hindi ko magising. Huminto ang kamera sa mukha ni David, puno ng pagkabalisa at gulat. Nakatayo siya sa isang silid ng ospital, nakatingin sa salamin na pinto. Biglang, mula sa loob, nagsimulang magpakita ng mga kakaibang palatandaan ang isang doktor, isang taong kilala ni David. Ang mga galaw ng doktor ay lalong nagiging kakaiba, ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang mga laman ay nagsisimulang pumutok na parang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Huwag kang lalapit sa akin. Umalis ka. Narinig ang boses ng doktor, ngunit hindi iyon boses ng lalaking nakatrabaho niya. Nakatutok ang kamera sa doktor, habang dahan-dahan itong lumingon, namimilipit ang mga kamay nito na parang kontrolado ng hindi nakikitang puwersa. Biglang nagsimulang masira ang balat sa kanyang katawan, na nagpapakita ng maliliit na nilalang na gumagapang palabas, kasing laki ng mga daga, ngunit mabilis na lumalaki, na parang ipinanganak mula sa ibang lugar. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ko ang pagbabagong ito. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ang lahat ay naging isang hindi maisip na bangungot. Ang mga tao ay hindi basta-basta namamatay, sila ay naging ibang bagay, isang nilalang na hindi na tao. Ang doktor ay ganap na nagbago, ngayon ay isang nakakatakot na nilalang. Tumakbo ito pagkatapos David sa isang nakakatakot na bilis. Mabilis na lumayo ang kamera mula sa nakakatakot na eksena, sinundan si David habang nagmamadaling lumabas ng silid. Hindi. Kailangan kong lumabas. Si David ay sumisigaw, tumatakbo, nagpapanik. Nagmadali si David sa madilim na pasilyo, hindi alam kung saan pupunta. Sumugod ang isa pang nilalang mula sa unahan, pinilit siyang lumiko sa gilid ng pasilyo. Dugo mula sa mga sugat ng nilalang ay tumalsik kung saan-saan, na lumikha ng mas nakakatakot na kapaligiran. Ang ospital ay hindi na isang lugar ng pagpapagaling. Ito ay naging isang bitag. Isang bitag na walang paraan. Pinutol ng kamera si Mike, ang security guard ng ospital, na nakasalubong ni David habang dumadaan sa parking lot. Si Mike ay nagmamadaling lumabas sa dilim, hawak ang isang bakal sa kanyang kamay. Tumingin siya kay David at napagtantong may nangyayari. Mike, unggol, David, kailangan na nating umalis dito. Lahat ay nahawaan. Ano ang nangyayari sa labas, hindi ko maipaliwanag. Tumingin si David kay Mike, walang sinabi ang dalawang lalaki, ngunit puno ng pangunawa ang kanilang mga mata. Alam nilang dalawa, isa lang ang pagpipilian nila, ang maghanap ng paraan palabas ng ospital na ito. David, huminga ng malalim, tara na, bago tayo maging susunod.
Sinundan ng kamera ang dalawa habang mabilis silang tumakbo sa madilim na pasilyo. Lalong naging magulo ang paligid, umalingaw-ngaw ang mga kakaibang ingay mula sa mga kakaibang nilalang na parang kung saan-saan. Nagtakbuhan sila sa ilang mga silid ng ospital, bumilis ang kanilang mga yabag, at ang mga kumikislap na ilaw sa itaas ay nagpapahina sa hangin. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay maaari akong mamatay anumang oras. Ngunit hindi ako tumigil. Hinahabol tayo ng kamatayan. Nakapan ang kamera sa dalawa na tumatakbo papunta sa parking lot, kung saan ang mga ambulansya ay biglaang nakaparada at nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang nilalang mula sa kadiliman. Nagsimula ang isang habulan. Isang nilalang na may makapal na katawan at kumikinang na pulang mata ang sumugod kay David. Sumakay siya sa malapit na sasakyan at hinila si Mike kasama niya. Mike, hinihingal, tumakbo. Sa tingin ko hindi tayo aabot kung hindi tayo magmadali. Nagmaneho sila palabas, ngunit ang mga kalye sa labas ay hindi na mapayapa. Tuwing bibilis ang kanilang sasakyan sa isang intersection, napapaligiran sila ng mga kakaibang nilalang na walang humpay na humahabol sa kanila, bumangga sa sasakyan na nag-iwan ng mga bitak at dugo sa kanilang likuran. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya, mga hiyawan sa di kalayuan, at mga tunog ng mga nilalang na bumagsak sa sasakyan ay naghalo-halo upang bumuo ng isang magulong larawan. Isa lang ang pag-asa namin ni Mike na makaligtas. Pero makakaligtas ba tayo? Malalagpasan ba natin ang mga nilalang na iyon? At kaya ba nating panatilihin ang ating buhay bago tuluyang masira ang lungsod na ito? Naka-zoom in ang kamera sa nag-aalalang mga mata ni David habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot sa madilim na kalye kung saan walang humpay na hinahabol sila ng mga kakaibang nilalang. Walang oras na mag-isip, posible lamang ang kanilang kaligtasan kung tama ang bawat desisyon. Ang kamera ay bubukas sa isang pansamantalang kanlungan sa kahabaan ng mga desyerto na kalye, kung saan umaatake ang mga dayuhang nilalang sa paligid. Ang mga bahay ay nawasak, ang mga durog na bato ay kung saan-saan. Sa isang sulok ng isang lumang gusali, isang madilim na liwanag ang sumisikat mula sa mga bintana, at ang tunog ng buhay ay umaalingaw-ngaw pa rin mula sa loob. Si David at Mike, dalawang pagod na lalaki, humihinal, tumakbo sa isang madilim na silid. Nakahanap kami ng ligtas na lugar pansamantala. Pero walang nakakaalam na saglit lang namin maiiwasan ang kamatayan. Ang buhay, ibig bang sabihin ay ligtas? Si David at Mike ay nakatayo pa rin sa kadiliman, humihinga ng mabigat. Ang madilim na silid na ito ay tila pansamantalang tirahan ng iba pang nakaligtas. Tinitingnan sila ng ilang babae, bata, at lalaki nang may pagdududa, ngunit may pag-asa. Lumapit ang isa sa kanila, ito ay si John, ang nakababatang kapatid ni Mike, isang lalaking hindi pa nakikilala ni David. Pumasok kami sa silid na yon nang hindi alam kung ano ang naghihintay sa amin. Ngunit sa mga mata ng mga nakaligtas, isa lang ang nakita ko, hindi nakukubli na takot. Nakita nilang lahat ang mga kakilakilabot doon. Nakatutok ang kamera kay John, naglakad siya palapit kina Mike at David, at puno ng lungkot ang mga mata niya. Nagsimulang ikwento ni John ang nangyari. John, sa nalilitong boses, ang mga nilalang na yon hindi sila mula sa mundong ito. Nabalitaan ko na nanggaling sila sa meteor shower. Noong mga oras na yon, naisip ko lang na natural na aksidente yon. Pero hindi pagkatapos bumagsak ang meteor shower, nagsimula silang lumitaw. Nahawa sila at ginawang mga halimaw ang mga tao sa kanilang paligid. David, huminga ng malalim, ano ang kinakaharap natin? Mawawasak kaya sila? John, tumingin sa lupa, walang nakakaalam. Ang alam lang natin ay nagbabago sila ng tao. Nabubuhay tayo sa mundo kung saan ang kamatayan ay hindi na isang katapusan. Ito ang simula ng isang bagay na mas kakilakilabot. Nagkatinginan sina David at Mike, alam nilang hindi sila pwedeng umupo dito magpakailanman. Ang mga nilalang ay kumakalat kung saan-saan,
at walang garantiya na magtatagal ang ligtas na sonang ito. Ang kamatayan ay hindi palaging dumarating sa malinaw na paraan. Ngunit napagtanto ko na nang tumayo ako sa silid na yon, sa mga nakaligtas, hindi lang kamatayan ang kinakaharap ko kundi sakripisyo. At nang wala na akong magagawa, ginawa iyon ni Mike. Ang imahe ay nagbago sa isang mabangis na eksena sa labas, kung saan nagsimulang salakayin ng mga nilalang ang ligtas na lugar. Narinig ang mga hiyawan sa di kalayuan. Nagsimulang magpanik ang mga tao, tumakbo palayo. Tumayo si Mike, determinadong harapin ang pagbabanta. Mike, determinado, David, kailangan mong mabuhay. Kailangan mong hanapin si Emma. Bubuksan ko ang daan para sa iyo. Tumingin si David kay Mike, hindi makapaniwala sa narinig. Pero hindi nagbago ang isip ni Mike. Kinuha niya ang kanyang baril, nagmamadaling lumabas, nakipaglaban, at kinaladkad ang mga nakaligtas. Sa mga huling sandali, hindi ko maintindihan. Sinakripisyo ni Mike ang kanyang sarili para mabuhay ako, para maabot ko si Emma. Pinili niya ang buhay ko, kahit alam niyang hahantong ito sa sarili niyang kamatayan. Lumingon ang kamera kay Mike na nakaharap sa mga alien na nilalang. Para siyang baliw na lumaban, ngunit kahit gaano siya kalakas, hindi niya maiwasan ang kapangyarihan ng mga halimaw. Sa wakas, isang malaking nilalang ang sumugod, bumangga kay Mike, at itinulak ito sa lupa. Nakakadurog talaga ng puso ang eksena. Mike, hinihingal, hawak ang baril, nakatingin kay David sa huling pagkakataon, go. Live and find Emma. Don't let what happened be in vain. Ngumiti ng mahina si Mike, saka siya iniwan ng buhay. Tumingin si David kay Mike sa huling pagkakataon, hindi makapaniwala sa sakripisyo. Ang eksena ay mabilis na pinutol kay David na tumatakbo sa kadiliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng pagkawala. Nagsakripisyo si Mike. Ginawa niya ang hindi kayang gawin ng iba. At ngayon, isa na lang ang natitira kong layunin, ang mahanap si Emma, ang asawang mahal ko, at makaligtas sa bangungot na ito. Ngunit makakaligtas ba ako sa mundong iniwan sa akin ni Mike? Dahan-dahang bumunot ang kamera, naiwan si David na tumatakbo, hawak ang baril na naiwan ni Mike. Ang mga ilaw ay kumikinang sa malayo, ngunit hindi maalis ang kadiliman sa paligid niya. Bumukas ang kamera kasama si David, pagod at pawisan, papasok sa isang madilim na lugar kung saan ang mahinang liwanag mula sa mga street lamp ay tumatawid sa makapal na kadiliman. Nakatayo siya na nakaharap sa pasukan sa isang mabigat na binabantayang lugar kung saan kontrolado ng militar. Sa harap niya ay isang elektronikong bakod, mga armadong gwardiya na may mga gas mask. Tumingin sa kanya ang isa sa mga guard at tumango. Nakaharap ko na ang lahat ng uri ng nilalang sa buong daan, na may mga pagsubok na hindi ko akalaing malalampasan ko. Ngunit nakatayo sa harap ng pintong ito, hindi na ako basta nakaligtas. Isa akong naghahanap ng nawala para sa kanya. Emma. Sinusundan ng kamera si David habang naglalakad siya sa mga checkpoint ng militar. Ang lahat ng nasa paligid niya ay tila nakalubog pa rin sa kaguluhan ng mga nakaraang araw. Ang ibang nakaligtas ay nakaupo kung saan-saan, mukhang pagod na pagod, ngunit may pag-asa pa rin sa kanilang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman sa pagtayo dito. Nagtayo ang hukbo ng isang silungan, pinoprotektahan ang lahat ng maswerteng nakaligtas. At sa karamihang iyon natagpuan ko siya. Emma. Ang kamera ay umiikot sa karamihan, dahan-dahang huminto sa isang sulok ng kanlungan. Sa madilim na liwanag, nakita ni David si Emma na nakaupo sa tabi ng kanyang kapatid na si Sarah. Parehong pagod, ngunit nakangiti pa rin si Emma nang makita si David. Emosyonal ang tagpo ng kanilang muling pagsasama, habang ang dalawa ay sumusugod sa kaligayahan at sakit. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Emma habang mahigpit niyang niyakap si David. David, nanginginig, nabulunan ang boses, I'm safe. Emma, humihikbi, ikaw nakaligtas ka, bumalik ka.
Hindi mo alam kung gaano ako natakot. Akala namin na wala na tayo. Lalong humigpit ang yakap nina David at Emma sa isa't isa, walang iba kundi ang muling pagkikita at ang sakit ng nangyari. Umalinggaw ang iyak ng iba pang nakaligtas na may halong malamig na hangin sa labas. Sa wakas, binitawan nila ang isa't isa, bawat isa ay may dalang hindi maipaliwanag na damdamin. Yung feeling na hawak ko ulit si Emma. I can't describe it. Over the past few days, akala ko ilang beses ko na siyang nawala. But finally, after all we found each other. Ang mga nakaligtas sa kanilang paligid ay nagsimulang tumingin kina David at Emma. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pasasalamat. Biglang tumunog ang loudspeaker sa pansamantalang kanlungan. Tumayo ang isang sundalo, ibinalita ang mga hakbang na ginagawa ng militar. Militar na sundalo, sa seryosong boses, ang militar ay gumawa ng mga hakbang upang puksain ang lahat ng mga dayuhang nilalang sa lugar na ito. Magsasagawa rin kami ng mga pagbabakuna laban sa impeksyon. Lahat ng nakaligtas ay mapoprotektahan at dadalhin sa mga ligtas na lugar. Nang marinig ko ang anunsyo na yon, alam kong nalampasan na natin ang pinakamalaking takot sa ating buhay. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Upang mabuhay sa mundong ito, kailangan nating magbago upang matutong mamuhay sa isang mundo kung saan ang lahat ay iba. Pinutol ng kamera ang mga doktor ng militar na nagbabakuna sa mga nakaligtas. Mabilis silang lumipat mula sa isang tao patungo sa isang tao na nagpapataas ng mga pag-ingat upang maiwasan ang impeksyon. Pumila ang mga tao, puno pa rin ng pag-aalala ang kanilang mga mukha, ngunit may pag-asa. Kahit na ang militar ay nakahanap ng paraan upang sirain ang mga nilalang na ito at sinimulan ang pagbabakuna, walang sinuman sa atin ang makakalimutan ang nangyari. Ang mga pagkamatay, ang mga sakripisyo. Sa bawat araw na lumilipas, kailangan nating matutunang mamuhay kasama ang mga alaalang iyon. Si David at Emma ay nakatayo sa safe zone, nakatingin sa labas ng bintana. Ang lungsod sa malayo ay nasusunog pa rin, ang mga durog na bato ay nasa lahat ng dako, at ang kadiliman ay nasa lahat ng dako. Ngunit alam nila na, sa kalamidad na ito, sila ay nakaligtas, at ang pag-asa ay unti-unting namumulaklak muli. David, malumanay, magiging okay tayo, baby. Kahit na nagbago na ang mundo, meron pa rin tayong isa't isa. Emma, tango-tango, naluluha ang mga mata. Magsisimula tayong muli, anuman ang kalagayan ng mundo. Sinusundan sila ng kamera, dahan-dahang hinihila palabas, naiwan silang dalawa na nakatayo sa gitna ng karamihan, nakatingin sa isang hindi tiyak ngunit may pag-asa sa hinaharap. Ang liwanag mula sa mga street lamps sa labas ay kumukupas, ngunit mayroon pa ring maliit na kislap ng pag-asa. Napagdaanan na natin ang lahat. Nalagpasan natin ang hindi maisip na bangungot. At ngayon, isa na lang ang mayroon tayo, magsimulang muli. Magkasama, sa ilalim ng bagong langit kung saan ang kamatayan ay hindi na humahawak at ang pag-asa ang huling natitira sa atin. Unti-unting nawawala ang kamera at sa wakas ay naging itim ang screen.